Day 4 in Osaka. Medyo late na kaming bumangon today kaya mapapansin nyo naman na masyado na nga ang sikat ng araw. For today's itinerary ay pupunta nga kami ulit sa Umeda Tower. Doon na rin kami magla-lunch at the same time ay pupunta sa Umeda Sky Building and itry na rin natin yung HEP 5. So syempre kung gagala ka, make sure na merong laman yung iCoca card mo para hindi na rin hassle kapag sasakay ng train. Halos sakto na rin yung naging alis kahit late na dahil doon na kami sa Umeda magla-lunch. Una nga bumungad sa amin dito ay yung Pokemon Center. Tinake na rin namin yung opportunity, total nandito na rin lang kami at isa talaga to sa mga pinupuntahang lugar dito. Kung mahilig ka sa Pokemon, so ito ang lugar para sa'yo. Pagkatapos nga niya na idiretso na kami dito sa Chizo Zanmai. Ayan. Dito na rin namin naisipang kumain for the experience na rin ng buffet nila dito. Around 2,000 to 3,000 yen per head, hindi na rin masama yung presyo nila. Para ka rin nasa Vikings pero syempre iba rin yung potahe nila dito dahil nasa ibang lugar naman tayo. Kanya-kanya nga kami ng trip kainin, yung anak ko nagpakabusog lang sa ice cream and oranges. Ako more on fish, beef, and sushi kasi lahat ng klase matutuwa ka naman talaga sa presentation. So, tinikman ko na sila isa-isa. Masarap naman. At na-enjoy talaga namin sila. Plus, yung mga dessert nila ay nakakatuwa. Tumpak na tumpak talaga sa panlasa kahit na Pinoy tayo. Ayoko na matalis. Hi, All good? Good. Thank you. Thank you. Pagkatapos nga namin kumain, ay nakita agad namin tong Nintendo. Ayan, yung favorite na laro ng asawa ko. Kahit nung dalaga at binata pa kami yung Monster Hunter. Pagkatapos nga ay nakita namin to kung saan pwede kang maglaro ng Mario Kart. Ayan, tinik na rin nila yung opportunity. Daig pa nga ako ng anak ko sa paglalaro nito at talaga namang na-enjoy namin ang pagbalik sa mall na to. Paalam na muna Umeda Tower at ang aming next destination ay ang Umeda Sky Building. There? Napasabak na naman talaga kami sa lakaran. Grabe ka na, Japan. Ang reward mo na lang talaga sa paglalakad ay makikita mo yung mga nagagandahang nature nila dito. Medyo tirik pa nga yung araw nung makarating kami dito malapit sa Umeda Sky Building. Kaya nagpahinga muna kami para sunset naman pag akyat namin doon. Ang Umeda Sky Building is said to be the world's highest escalator. It's 173 meter high. And bakit nga ba siya famous? Kasi yung building na to, it primarily highlights a rooftop observatory, yung tinatawag na Kuchutian Observatory or yung Floating Garden Observatory. Nakikita nyo naman siguro na paakyat na kami at talaga namang malulula ka kung titingin ka sa baba. Sabi nga nila ay worth it ba na pumunta rito? Yes guys, dahil dito ay mayroong panoramic 360-degree views ng Osaka. 1, 2, 3. Hilo daw siya. 36th floor. Actually, ito lang kami sa 36th floor. Dito pwede kang maghintay ng sunset. Pwede kang kumain, maraming kainan. 39th floor. Pinapalakas nga niya yung loob niya kasi takot talaga siya sa heights. Buti na lang pagdating dito ay go naman siya. Masasabi mo naman talagang high-tech ang architectural style nito. And you know what? This building consists of two 40-story high skyscrapers joined at the top. Hindi pa nga kami nakakapasok sa floating garden pero amazed na talaga kami at tanaw mo lahat ng nasa ibaba. Yung ticket nga pala guys is around 600 to 800 pesos. Medyo hindi ko tanda pero doon lang siya naglalaro. So while waiting for the sunset ay nagpicture nga muna kami dito. Kasi syempre mas enjoy kapag gano'n na yung view rather than pumunta ka doon tapos silaw na silaw ka and init na init ka. Hindi mo talaga siya mai-enjoy. So this time, ito na yung hinihintay naming pagkakataon na makita na nga yung panoramic view na sinasabi. Konting kembot na nga lang at nandito na kami sa itaas. Here we are! So, tanaw na namin ang buong Osaka from the top. Masyado pala yung kapit ng aming anak at nalulula nga siya. Baka daw mamaya ay malaglag siya dito. Grabe, para na lang langgam yung ibang mga buildings or establishment sa baba. Medyo mainit pa rin pala nung pumunta kami kaya hindi lahat ay pumasok o pumunta na rito sa garden kasi siguro hinihintay nila na mas bumaba pa yung araw. Pero syempre dahil nasa tuktok ka ay mahangin kaya papakaingatan mo na lang yung mga dala mong gamit kasi baka mamaya ay lipa rin. Tulad nga ng sinabi ko ay nandito ka sa 40-story high skyscraper. Another thing na nakakatuwa rito sa Umeda Sky Building ay mayroong love locks.
Ayan guys, so baba ka lang ng konti, hindi ka naman malalaglag. Ayan. So makikita mo na napakaraming padlocks dyan with the names and Malaki yan dates. yung mga mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend. Ang gaganda sila ng ayan yung pangalan nila yun. Nakalikalaka daw. Kelvin and Shanlai, Jericho, Generation. Picture ang kita. Grabe yung building na to, talagang na-enjoy namin yung pagpunta rito. And syempre, we took the opportunity para mag-take na rin ng picture. Kuhaya ng anak ko, ang sabi niya, huwag kayong magrereklamo kasi ang sabi niyo kahit anong picture, pwede na. At dahil nga gusto pa namin ng isa pang gala, ay magpapaalam na kami dito kay Umeda Sky Building. Kung kaya naman inyong tanawin ang ganda ng escalator na ito, talaga namang pinupuntahan ng tourist dito sa Japan. Ngayon, kung kami naman ang inyong tatanungin kung worth it ba na pumunta rito, yes na yes guys. Wala namang ganito sa atin at for the experience na rin ang peg. Siguro masarap ding pumunta rito sa morning para tanaw na tanaw mo naman yung liwanag at ganda ng kalangitan. Plus syempre, mas malamig siya kaysa sa hapon dahil sabi ko nga ngayon ay medyo summer pa, mainit at tirik ang araw. Kaya naghintay naman kami ng bahagyang pagbaba nito bago kami umakyat sa taas. Ang totoo niyan, ilang beses nga ba kami umakyat baba para makuha namin yung videos na to. Yung feeling vlogger talaga pero hindi ka maka-edit ng video. Ang tagal-tagal nyo nang nakagala pero unedited pa rin at hindi pa rin napopost. Ang nasabi na lang talaga namin ay wow, ang ganda talaga guys. Lahat ng establishments ay tanaw mo from above. Syempre, baba naman kami ng elevator, ganito, see-through siya at kitang-kita mo kung paano ka bumaba. After nga nito ay wala nang pahinga, punta na kami sa Hef5. Ang sabi nga ay medyo malapit lang yun dito, pero para ma-experience na rin namin ng taxi, ay itatry na rin namin siya papunta sa Hef5. Hef5 Ferris Wheel is one of the landmarks here in Umeda, Osaka. Ayan talaga namang one of the attractions and experiences, no, dito sa Osaka, kaya itry na natin. Sabi nga, kapag nakasakay ka raw dito as if you're walking in the air. 15-minute ride sa Ferris wheel and yung highest point mo is 106 meters above the ground, no? So, ang taas-taas din niya, kaya tingnan natin kung hindi matatakot yung mga kasama ko. Char, baka ako yung matakot. Oo nga pala, nandito pa kami sa taxi. Ang nakakatuwa ay pwede ring credit card ang pambayad nila dito at ang mabait pati ng mga driver. Siguro yung difference lang ng amount, yung mga 100 or 120 pesos sa atin is 300 pesos dito sa Japan. Yun yung aming naging meter sa taxi. Madili na rin ang dumating kami kaya bili na ng ticket and then nakasakay naman kami agad. This is it, pansit! Saan ba kayo? Saan? High five! Ferris wheel saan? Umeda? Baka magkasunod kayo. Ha? Magkasabay kayo. Kakaiba sagot nyo. Japan. Alam, may hangin ba dyan? Alamig to. Ito to. Wala. Ah, Uy, tumataas na. ano malikot anak? Di ka natatakot ah. Lakas na loob mo. Doon tayo, Yodobashi Umeda. Doon tayo nung nakaraan. Di ka natatakot? Mataas? Tingin ka sa baba. Tapang ah. Ito lang. Ikaw nga, tingin sa baba. Di ba? Di ba may something? Pa ako tumakas. May something nga yung Hindi ginagutan yung pa ako. Ray! Huwag kang malikot! Huwag ka malikot, nakakatakot. Pag nalaglag tayo.
Sinabi ng wag eh. Nakakatakot ah. Eh, tingnan nyo naman kasi baba. Oh, tingnan nyo ah. Oh. Ay. Going down! Baba na kami! Tara na. Donkey ba? Hindi na. Ha? Silip lang. No donkey. No Mas taxi na tayo Osaka. Tingnan mo kung gano'n kapag. Another experience, talaga namang nakakakilabot kapag tumingin ka sa baba pero masarap, masaya, lalo na kasama mo yung family mo. Pagkatapos nga nito ay naglaro na rin kami, tinry namin ang claw machine, sinuwerte naman at nakakuha nga kami rito, tingnan nyo. Ayoko kaya Oh! Naku po, ano yun? May ganon? Nako. Nako. One try. Tuwang-tuwa nga yung Junakis namin, nag-try pa kami pero hindi na carry ng powers kaya hanggang dito na lang muna at uwi na tayo para makapagpahinga. Hanggang sa muli, mayroon pang bukas. Tawa nga kami ng tawa rito dahil nanghihingi siya ng toothpaste pero ang naiabot ko ay dishwashing liquid.